Kamakailan si Erdogan ng Turkey ay tinaguriang itim na tupa ng NATO dahil hinaharangan niya ang pagiging miyembro ng Sweden, bumibili ng mga misail ng Russia at nakikipag-away sa mga kaalyado. Sa susunod na linggo, siya ang mag-host ng buong alyansa sa kanyang 1000 kwartong palasyo sa Ankara. Sabi ni Donald Trump na pupunta lang siya dahil sa respeto kay Erdogan. Tama ang narinig mo. Paano tayo napunta sa sitwasyong ito? Sabi ng iba, simple lang. Binabawasan ng US ang pondo, nag-aalala ang Europa, at pumapasok ang Turkey para punan ng puwang. Ang Turkey naman ay tahimik na naging isa sa pinakamahalagang tagapagtustos ng armas sa kanluraning mundo. 4 na ulit nang tumaas ang defense exports mula 2020. Hinalakay natin ang drones, barkong pandigma, armored vehicles, at elektronikong militar, kung saan 56% ng benta ay napupunta sa US, Europa, at iba pang kaalyado ng NATO. Hindi pa kasama dyan, mukhang pinakikinggan si Erdogan ng parehong Washington at Tehran ng sabay. Kaya makakasama natin ngayon si Dr. Eitan Cohen Yanorocha, isang eksperto sa Turkey mula sa Moshe Dayan Center ng Tel Aviv University at isa ring Turk. Salamat. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Siyempre, pag-usapan natin ito. Ang Turkey ay nagbebenta ng armas sa NATO, nag-host ng Alliance Summit, humaharap ng ballistic missile ng Iran, at namamagitan sa Washington at Tehran sa ilang antas. Totoo bang inilalagay ni Erdogan ang Turkey para punan ng puwang na iniiwan ng Amerika ayon sa'yo? Sa totoo lang, masasabi nating sinasamantala niya ang makasaysayang pagkakataon. Habang ang Estados Unidos ay unti-unting umaalis sa pamumuno at pangunguna sa NATO, ang Turkey naman na yon ang pumupuno sa puwang na yon. Binanggit mo rin ito, alam mo naman, na kilalang kilala ang kadena ng paggawa at produksyon ng Turkey. At sila ay gumagawa at nagpapadala ng kanilang mga produkto hindi lang sa kanluran, kundi pati na rin sa Africa at sa iba't ibang reyon. Kaya sa harap ng hamon na ito na nagmumula sa silangan papuntang Europa, ang hamon mula sa Russia at nakikita rin natin ang problema sa Iran. Kaya lumalabas na mahalagang aktor ang Turkey dito. Kasabay nito, alam mo, ang Turkey ay nagbibigay sa kanila ng mga UAV, mga nakabaluting sasakyan, at iba pang mga produkto na labis na kailangan ng Europa. At sa kabilang banda, ang Turkey ring yon ay nagiging isang problema sa seguridad para sa mismong Europa. Gusto kong ipaalala na hanggang ngayon, ang Republika ng Cyprus na miyembro pa rin ng Unyong Europeo ay nagdurusa pa rin sa pananakop ng Turkey mula pa noong 1974. At bukod pa dyan, may ilang hindi pagkakaunawaan sa Dagat Egeo sa pagitan ng Gresya at Turkey. At hindi na kailangan sabihin, ang Israel ay isang napakahalagang kaalyado ng kanluran at lalo na ng Estados Unidos. At sa kasama ang palad, naririnig natin ang patuloy na paglala ng relasyon sa pagitan ng Jerusalem at Ankara. Tama. At ito ay isang bagay na, alam mo, sa kasamaang palad, lubang problematiko. Sa isang banda, alam mo, sa isang banda, nakikita natin na talagang kailangan ng kanluran ang Turkey. Pero sa kabilang banda, ang Turkey ring iyon ay nagdudulot ng maraming problema sa mismong kanluran. Yan, syempre ay nagdadala sa atin sa issue ng Israel. Talagang hindi komportable ang nakikita natin dito, sigurado ako. Isang mas makapangyarihan, mahalaga at hindi mapapalitang Turkey, gaya ng sabi mo, para sa kanluran. Pinamamunuan ng lalaking pinawag ang Zionismo na genocidal at kamakailan ay nanawagan ng pagwasak sa Israel. Palagi nga itong ginagawa. Sa tingin mo ba ang mas malakas na Erdogan ay ginagawang mas hindi ligtas ang Israel sa panahong ito? Gusto kong banggitin ang isang napakahalagang pahayag ni Erdogan mula noong 2024. Sinabi niya, tulad ng pagkilos natin sa Nagorno-Karabakh at Libya, maaari rin tayong kumilos laban sa Israel. Ang ginawa niya sa Nagorno-Karabakh at sa Libya ay armado niya ang gobyerno ng pambansang pagkakaisa sa Libya at pati na rin ang Azerbaijan laban sa Armenia. Sa madaling salita, sa kabuuan, sa tingin ko, maaring armasa ng Turkey ang mga kalaban ng Israel. At pero sa tingin ko talaga, kahit sa maikling panahon, hindi nito direktang haharapin ang Israel. Pero sa totoo lang, mas komplikadong manlalaro ang Turkey kumpara sa Iran. May mga kakayahang pang-NATO ang Turkey, kabilang ang Air Force at Navy, at mas moderno talaga kumpara sa Iran.
Tama ka. Ayaw mo talagang maging kaaway ang Turkey. At hayaan mong sabihin ko ito, alam mo, ng direkta. Wala namang ganyang agenda ang Israel. Sa kasamaan palad, nakikita natin ang paglala na ito na nanggagaling sa panig ng Turkey kapag sinabi ng Turkish Interior Minister na gusto niyang maging susunod na gobernador ng Jerusalem. Kaya syempre, ito ay nagpapakaba sa Jerusalem at walang sinuman ang maaring sisihin ang mga gumagawa ng desisyon sa Israel sa pagiging maingat. Sa totoo lang, ang punong ministro ng Israel ay sineseryoso ito sa ngayon. Alam mo, ang Israel, kapag nakakatanggap ng ganitong uri ng banta, ay talagang sineseryoso ang mga ito. Alam mo, Ruth, gusto kitang isama sa usapang ito dahil kailangan nating pag-usapan kung anong nangyayari sa pagitan ni Trump at Erdogan sa gitna ng lahat ng ito. Inialok ni Trump ang mga F-35 kay Erdogan at pinuri siyang mabuting kaibigan. Sabi niya, dumalo lang siya sa NATO summit dahil kay Erdogan. Epektibo ba talaga ang estratehiya ni Erdogan? Ano ang kapalit na gusto niya at bakit malapit si Trump kay Erdogan? Ipaliwanag ito. Kaya bakit nga ba malapit si Trump kay Erdogan? Yan ay tanong na hindi ko kayang sagutin. Kung masasagot mo ito para sa akin, gusto kong marinig. Kaya mo. Gusto kong marinig pero talagang gusto ko lang magsabi ng isang salita. Mas hindi na ako ganun nag-aalala tungkol sa Islamikong Republika ng Iran kasama ang napakarami nitong mga proxy tulad ng Houthis, Hezbollah, Hamas, Islamic Jihad at iba pa sa loob ng ilang panahon ngayon. Hindi naman ibig sabihin na hindi sila banta, hindi rin ibig sabihin na tuluyan na silang napatahimik. Ako'y talagang nag-aalala at hindi lang ito isang buwan o dalawa o isang taon o dalawa. Dahil sa napakalinaw na layunin, ang napakalinaw na layunin na inilantad ni Erdogan at ng kanyang rehimen ng direkta, ang lumika ng isang pandaigdigang Sharia-based na kalipato na pinamumunuan ng Turkey. At alinman si Erdogan mismo o ang mga katulad niya. Isa siyang leader na pinalaki, sabihin na natin, at pinayaman ng ideolohiya ng isa sa mga nagtatag ng Islamic Brotherhood. Kaya't pinapakain, sinasanay, at pinopondohan ng mga kalaban ng Israel, ibig sabihin, Hamas, Islamic Jihad, at iba pa, Hezbollah, kahit na sila ay Shiites, Jolani, at iba pa. Hindi pa kasama ang mga digmaan gaya ng sabi mo sa Nagorno-Karabakh, sa Africa at iba pa, isa na ang Sudan doon. Malalim ang kanyang pagkakasangkot sa mga sigalot sa buong mundo at napakalinaw ng kanyang mga layunin. Ito ang pinakamalaking at pinakamasamang takot ko at dapat itong mapabilang sa mga agenda ng mga Europeo, mga Canadian, mga Australian at ng Estados Unidos ng Amerika. Naiintindihan ba ni Trump yon? Lalo na't hawak niya ang lahat ng impormasyon natin. Baka pati higit pa, hindi niya ito pinapansin. Kung papayagan mo, gusto kong sagutin ang tanong mo. Kapag sinusuri ko ang patakarang panlabas ng Amerika sa Turkey at ang tinatawag na bromance ni Donald Trump at Recep Tayyip Erdogan, napag-isip-isip ko na dapat kong ikumpara ang unang termino ni Donald Trump sa ikalawa. Gusto ko lang balikan ang kanyang unang termino. Noong unang termino ni Donald Trump, nasaksihan natin yon. Nagpatupad ng mga parusa ang Estados Unidos sa Turkey, sa ministro ng depensa ng Turkey, sa industriya ng depensa ng Turkey, at sa ministro ng interior ng Turkey. Alam mo, isa itong sakunang relasyon at doon na ito nagtapos. Kapag tinitingnan ko ang ikalawang termino, ibang kwento na dahil unang beses pumasok ang Turkey sa Syria mula pa noong unang digmaang pandaigdig. At kapag tinitingnan ko ang kasaysayan ng Amerika, hindi kailanman nakapasok ang mga Amerikano sa Syria sa buong kasaysayan nila. Noong 1918 matapos ang unang digmaang pandaigdig, dumating ang mga Pranses, Soviet, Ruso at mga Iranian doon. Ngayon, binubuksan ng mga Turko ang daan para sa mga Amerikano na pumasok sa Syria sa unang pagkakataon at sila ring nagbubuo muli ng Syria. Itong nakaraang Enero, kinuha ng rehimeng Syrian ang kontrol sa mga balon ng langis sa hilagang silangan ng bansa. At sino sa tingin mo ang may bahagi sa mga ito? Sige, heto na. Siyempre, para sa mga Amerikano. At alam mo, kapag tinitingnan mo at inihahambing ito, sa tingin ko, napakalinaw ng ekwasyon. Habang si Donald Trump ay nakukuha ang talagang gusto niya mula sa Syria,
pagpasok, impluensya at pera, si Erdogan naman ay nakakakuha ng lehitimasyon mula kay Trump. Okay, at itong mga ganitong papuri na si Erdogan ay isang malakas na tao, siya ay iginagalang. Kung hindi siya nakatanggap ng ganitong imbitasyon mula kay Erdogan, hindi siya pupunta sa Turkey. Ibig ko sabihin, aba naman. Siyempre, pupunta pa rin siya sa Turkey, hindi dahil kay Erdogan, pero ito ang napapala ni Erdogan. Okay? Sige, gusto kong magpasalamat sa inyong dalawa sa pagsama sa amin. Talagang napakaganda ng talakayang ito. Salamat.